Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Isang mainit na pagbati at pagmamahal sa inyong lahat na yung bagong araw. Salamat sa Diyos mga kaibigan. Malamig ang panahon ngayon. Ilang araw na mainit, nagrereklamo ako kaya alam ninyo. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Parang ulan, ang ganda ng panahon. May dalawang bagong miyembro na dumating sa Bukirin. Sobrang nakakagulat ang sorpresa. Wala talaga akong balak magdala ng bagong miyembro. May natanggap akong mensahe. Sabi niya, may Rottweiler siya at sobrang ganda raw. May pedigree, A-class, lahi ng kampiyon. Sabi ko, dalhin mo sila dito pagkatapos nating mag-usap sa telepono. Ngayon, 1 oras pa lang silang dumating. Pareho silang maganda, perpektong mga anak. Ngayon, ipakikilala ko sila sa inyo at lalo na yung lalaking dumating. Kopyang-kopya ng Diablo natin, mga kaibigan. Medyo mas maliit lang siya kaysa kay Diablo. Si Tyson pala pangalan niya. Dati Tyson din si Diablo, pero pinalitan ko ng Diablo. Pareho sila ng itsura at pangalan, pero hindi eksaktong pareho ang ugali kasi napakabangis ni Diablo at mapang-atake sa tao. Noong una dumating si Diablo, hindi ko pa nga siya nagustuhan. Naalala nyo, aso siya na maraming ginawang gulo dati. Miss na namin ang anak namin. Pero yung bagong dumating, parang siya rin. Ipapakilala ko sila sa'yo. Kilalanin muna natin ang unang amo niya. Hasan, maligayang pagdating. Salamat, kuya. Kumusta ka na? Ayos na ako, kuya. Kumusta ka naman? Salamat, ayos din ako. Salamat, kuya. Galing siya sa Hayden. 2 araw na, di ba mula nang huli tayo nag-usap? Oo, tama. 2 araw nang nakalipas. 2 araw nang lumipas. Bakit ka pumunta at anong nangyari? Bakit niya naisip ibigay ang magagandang asong ito? Pakiusap, ikwento mo ito sa nanonood. Kuya, normal akong naninirahan sa ibang bansa, pero bumalik ako sa Turkey dahil sa kalusugan ni tatay. Oo, Ang tatay ko ang nag-alaga sa mga aso ng halos 1.5 taon. Pero ngayon, may problema siya sa kalusugan. Magpagaling ka, naway bigyan ka ng Diyos ng agarang kagalingan. Salamat, kuya. Maraming salamat. Yung mga aso, halos 2 taon ko na rin kayong sinusundan. Salamat, pagpalain ka ng Diyos. Sumusubaybay kami dahil sa mga anak ko na nagsimulang sumubaybay. Sinubukan ko kayong kontakin dahil tiwala ako magandang pag-aalaga ninyo kung sa inyo ko ibibigay ang mga aso. Akala ko, hindi na kayo babalik. ayan din sinabi ko ngayon. Tungkol sa Rottweiler at Cane Corso, sabi ko sa sarili ko, Tama. sabi ko, babalik ako sa usaping yun. Kuya, salamat sa pagbabalik. Sana maging maayos ang lahat. Oo, sana dito sumaya ang mga alaga. Sana nga. Ipakikita ko muna sa inyo pero magpapaliwanag muna ako. Tinali ko ang mikropono dito mga kaibigan. Ang mga walang hiya na to, puro perwisyo lang dala nila. Sinasabi ko sa inyo, puro perwisyo talaga ang mga to. Silang sumisira ng buhay. Oo. Ibig sabihin, sinira nila ang likod ng mikropono. Mukhang kinuha ni Caroline ang stick na gamit ko sa pagvideo. Dinadala niya siguro, pumupunta siya malapit sa bahay. Sapatos, tsinelas, bag, plastic, bote at iba pa. Kinukuha ni Caroline lahat na makita niya at dinadala sa hardin. Si Caroline talaga ang magnanakaw ng kung ano-ano sa hardin namin. Sobrang pilya niya. Ano tingin mo sa bagong dating nating babae? Ang ganda niya, kuya. Daling pa ito sa Istanbul. Napakagandang blue na Cane Corso. Nung dumating siya, payat at marumi pa balahibo niya. Pero ngayon, ang ganda na niya, di ba? Nagsisimula na siyang gumawi. Oo, ang ganda ng kulay niya at ang ganda niya. Nung una, natakot ako sa kanya, pero ngayon, sanay na siya sa akin. Bago ko ipakita ang mga aso, may papakita muna ako. Halika. O tingnan mo, ako na naman, nabuo ko ulit ang Cane Corso gang. Lalo ng babaeng ito, sobrang lapit niya sa amo niya. Lagi siyang nandyan para sa akin, binabantayan at pinoprotektahan ako. Dahil dito, nagustuhan ko talaga si Zeyna, ang bago nating napakagandang aso. Halika dito, huwag galawin si Faisal. Pinagkaguluhan na naman nila si Faisal. Tatanungin ko sana kung atagin ba ng mga asno. Pero syempre, hindi mo alam. Hindi ko alam, kuya, kasi di pa nila nakita ang asno. Subukan natin na yon kung ano ang magiging reaksyon nila kapag unang beses nilang makakita ng asno. Ayun, ang unang beses. Tingnan natin. Ang pakiusap ko lang, kahit hindi ko ipakita ang mga aso, huwag yun naman akong bigyan. Pakiusap mga kaibigan, maawa na kayo. Kung pwede niyong ilike ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Sobrang matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang likes at comments ninyo. Huwag niyo akong bigin, gawan niyo na ako ng pabor. Huwag tamarin. Ang saya nilang maglaro. Ang gagaling niyo talaga. Sige, ipakita mo ang mga astig nating bata. Grabe ang mga astig kong bata. Tingnan mo naman ang kagandahan nila. Ang pangalan ng isa ay Tyson. Ano nga ulit ang pangalan ng isa pa? Deja. Deja, pareho silang magaganda, kamanghamanghang mga anak. Una ko silang nilagay dito sa kulungan mga kaibigan. Ibig sabihin, minsan hindi mo na kailangang ipaliwanag ang ilang bagay. Alam mo yon? Sila na mismo ang nagsasalita para sa sarili nila. Oo. Tama, kuhanin natin sa harap. Teka may guhit, lipat tayo rito.
Ang kuka, tangkad, tindig, kalidad, katawan, talagang pambihira, napakagagandang mga anak. Ngayon, ikwento mo naman ang tungkol sa kanila, pedigree nila, mga kampyonato, at ano ang nangyari. Oh, Ikwento mo rin kung ano ang nangyari. sige, ganito ang kwento. Ang tatay ni Tyson na si Maso, isang aso na galing sa ibang bansa papuntang Turkey. Oo, Isang aso na may mga kampyonato sa Serbia, Montenegro, Albania at sa mga bansang Balkan, pati na rin Grand Champion titles. oo. Bukod pa rito, isang kuya na mahal namin dito sa Turkey ang nag-ampon kay Maso, ang tatay niya. Sa Turkey, nagsimula na silang magpalahi kasama si Macho. Oo. Sumali siya sa mga paligsahan sa Turkey. Sa Turkey, mga 16 o 17 beses siyang naging kampeon ng Turkey. Naging Grand Champion din siya ng Turkey. Tatay niya ba ito o ito? Tatay niya, Si Maso. Macho. Sa totoo lang, isang kaibigan ko talaga ang unang nag-ampon sa asong ito. Kinuha ko siya sa kaibigan ko dahil nagka-allergy ang asawa niya nung buntis. Buti na lang ibinigay niya sa akin ng aso. Inalagaan ko siya hanggang ngayon, inalagaan ko siya ng buong ingat. Ibig sabihin na yun na Simula ngayon, kasama na siya sa amin. Babae ang alaga namin, pareho pa kami ng sinabi. Babae rin naman ang ibig sabihin ng dishe, pareho lang. babae naming aso, kuya, at ang tatay niya ay si Oscar. Ang pangalan ng tatay niya sa talaan ay Fire. Si Yari na isang aso na naging kampiyon ng Turkey ng mga 16 o 17 beses. Oo. Ama niya, may Grand Turkey Championship siya. Yung aso ay kasama namin ng kuya ko. Mahal ko siya parang kuya. Dinala niya ang aso sa ibang bansa at pinalaban doon. Oo. Nakamit din ng tatay niya ang unang gantimpala sa Montenegro at Serbia. Oo. Sa babae. Yung babae, dahil di ako makapunta or magstay sa Turkey, 2 beses siyang sumali sa paligsahan doon. Una, pumangalawa siya. Pangalawa, nanalo siya. Si Tyson din, 2 beses lang akong nakasali sa paligsahan. Oo. Minsan siyang naging una, minsan pangalawa. Meron ding Ferhat Öztürk Cup na inorganisa ng Rottweiler Breed Association. Oo. Mora. Doon ulit, nakakuha ng parangal si Tyson mula sa mga banyagang hurado. Oo. Siya ang nakakuha ng buong puntos mula sa mga hurado ng Alemanya. Ang linya ng likod, estruktura ng ulo, estruktura ng ngipin, at estruktura ng tainga ay lahat nasuri. Oo. Mataas din ang marka niya doon. Oo. Dinala ko na rin lahat ng mga dokumento at papeles niya para sa inyo, kayo na ang bahalang tumingin. Oo. Ibig sabihin, pareho ko silang mahal na mahal. Sa ugali at lahi nila, talagang kahanga-hanga silang dalawa. Kanina nga, dahil sa ugali niya, sinabihan niya ako, mag-ingat ka sa babae. Sabi niya, ang lalaki daw ay mas palagay sa tao, hindi ba? Pero sinabi niya na poprotektahan ka niya. Tama, pareho silang nabibigay ng protection. Sabi niya, kahit di tawagin ng babae, atake siya pag may estranjero. Oo, ang babae ang tagapagbabala. Ako naman ang nagbabantay sa harap ng bahay. Oo. Nag-aalerto siya sa sarili niyang teritoryo. Ang lalaki, madalas tahimik at nagaantay, pero siya ang huling umaaksyon. Oo. Pero ang babae, kapag may dumaan o may lumapit, agad siyang nagbababala. Nagbibigay siya ng babala, parang alarma. Parang si Asirin pala. Ganon din sa Asiye. Anak, halika rito. Halika, kanina lang eh. Ula, nagustuhan ko sila, walang problema. Sa pangalawa, bumalik ako, biglang umatake sa akin yung babae mga kaibigan. Si Daja, palitan na lang natin ang pangalan ni Daja, pakiusap. Deja ba o Daja, ayusin na lang natin yung pangalan niya, baka makalimutan ko pa. Palagi. Pagkatapos umatake ng babae, sumunod agad ang lalaki. Naging sobrang close sila at naging magkaibigan. Oh, Pareho silang. Shh! Labi siyang nagbabantay. Rottweiler Gang versus Cane Corso Gang. Sa palagay mo, sino ang panalo? Isulat niyo sa mga komento. Nagtipon na ang mga Cane Corso laban sa mga Rottweiler. Tingnan mo. Tatlo sila na sabay-sabay siyang inatake. Kita mo. Anak ko si Shayna, matapang siya. Pero si Tyson, dominante talaga siyang aso. oo nga. Sa kilos at galaw niya, parang sinasabi niyang siya ang dominant. Oo nga. At saka, hindi niyo ba napapansin na kamukha niya si Diablo mga kaibigan? Sobrang kamukha niya talaga para sa akin. Grabe, kamukha talaga. Isasara ko muna si Rocky, okay? Huwag mo paloko sa itsura niya. Kasi siya agad sumasalakay pag may bagong aso. Isasara ko muna si Rocky. Unahin nating ilabas si Tyson sa bakuran dahil hindi pa siya kilala ng ibang alaga. Itinabi namin ang sasakyan, tapos agad siyang ibinaba sa kulungan. Mag-aaway ba siya sa iba? Alisin na ba natin si Dede? Pero bubugbugin siya ni Dede.
Hindi ko alam kuya. Hindi ba siya bubugbugin ni Dede? Si Tyson, isang rot, ay nakapagpabagsak na noon ng Doberman. Hindi yung Doberman na napabagsak niya noon si Dede at hindi sila mag-aaway. Gagawin natin ang lahat pero ipakikilala muna si Dede. Saglit, isasara ko muna si Rocky. Ikaw na maglabas kay Tyson na yun. Sige. Pero sigurado namang hindi siya atake sa ibang mga aso maliban kay Dede, di ba? Kuya, ako na bahala sa kanya ngayon. Oo. Sige, sana mapagkakatiwalaan kita. Ako ang may control, huwag siyang lumapit. Si Dede baka magloko na naman ngayon. Walang bigla ang galaw. Ayokong masaktan siya. Dede, kunong muna kita anak. Kung hindi, ilagay muna natin si Dede sa kotse ng 2 minuto mga kaibigan. Malamig na ng hangin. Baka bigla siyang atakihin ng siraulo. Sana hindi sila mag-away. Baka matrigger niya ang ibang aso at magulo. Dede, ikaw na ang mauna, anak. Sige, dyan ka lang. Sige, ilabas mo na. Si Dede muna sa sasakyan. Huwag hayaang makatakas ang babae. Sige. Tigil, andito na ako. Ayos na ba? Ikaw ang bahala sa kanya. Ako nang humawak ng pinto. Ayos, hinawakan mo ng pinto. Ayos. Tyson, sandali lang hanap. Teka, pinto ayos na. Bitawan mo na. Ingat ka naman, pakiusap lang. Kuya, parang sobrang kamukha niya si Diablo. Seryoso talaga. Parang tunay niyang pinsan, alam mo. Zena, shh! Umalis ka sa harap ng mata niya. Nakita mo ba si Zayna? Agad siya kumastang matapang sa kanya. Tingnan mo. Sandali lang, anak. Ngayon, anong mga dapat nating bantayan kay Tyson? Ngayon kuya, si Tyson naman, kadalasan wala naman siyang problema sa mga tao. Kadalasan, wala siyang problema sa mga babaeng aso. Sa tingin ko, walang magiging issue hanggat walang ginagawa ang kabila. Ingat kay Zena, kumikilos na kasi siya. Sige. Teka lang, Zena, sinusubukan kong pigilan, ha? Zena, wag! Umalis ka. Tyson, Sandali. mayabang siya tol, walang pakialam. Wala, labis siyang nangingibabaw eh. Ayun nga, parang wala siyang pakialam, bigla-bigla na lang. Zena, magpakabait ka. Zena! Tingnan mo, baka sakmalin ka niyan, wag mo akong pahirapan. Saan galing si Karabas? Teka! Sandali lang, huwag Karabas. Saan ka tumakas, ana? Sinara na natin to, ah. Teka! Tsaka, ilalakay ko muna to dito. Saan ka galing at bigla kang lumitaw? Loko! Ikaw, lumipat ka nga ron. Talaga si Karabas ay biglang dumating. To, nilagay pa natin siya sa paanak ka noon. Sige, nakakulong na si Zayna. Ibigay mo na siya sa akin. Sige. Hindi naman ako babalikan yan, di ba? Sana nga hindi ka babalikan kuya. Ibigay mo. Sana kasama mo rin ako. Tingnan natin kung malakas ba ang hatap, kung kumakapit pa talaga. Sige anak, ilalabas ka rin namin maya-maya. Maghintay ka lang. Halika nga dito anak. Caroline, lumabas ka diyan. Teka lang anak, halika. Halika Tyson. Halika Tyson. Aba, ang anak ko talaga. Aba, ang leon ko talaga. Ngayon, isa-isang ilalakad natin ang mga aso. Sige. Susubukan nating makita ang reaksyon niya sa kanilang lahat. Ang pinakauna nating layunin ay maging palakaibigan siya sa kanilang lahat. Sana nga maging palakaibigan siya. Caroline, tingnan mo, gustong-gusto niya yon. Nakikita mo ba? Caroline, nagustuhan mo ba siya? Sasakyan ba niya agad ang lalaking aso? Atakihin ba niya agad ang lalaking aso? Nalilito at pagod siya ngayon. 8 oras ang nasa biyahe. Sabi. Hindi siya natulog. Hindi ko alam paano niya gagawin o magre-react at first time niya sa ganitong lugar. Oo. Pero sa tingin ko, unang beses niya pumasok sa ganitong klase ng lugar. Pero hindi naman siya nahiyang pumasok. Grabe, sobrang kumpiyansa niya sa sarili. Walang alinlangan. Halika, dalhin natin siya kay Eres at tingnan. Sandali, Caroline. Nahulog din ang loob ni Caroline sa kanya. May ugali ba siyang gumaligtad kapag umatake? Sa akin ba? Hindi siya bumabaliktad sa iyo, kuya. Wala namang sakit ng kahit sino sa kanila, di ba? Wala silang kahit anong problema. Talagang maayos ang kalagayan ng kalusugan nila. Tingnan mo si Ares. Sino ang dumating, Ares? Hachink, Leon. Halika pa siya. Tyson, halika ba? Halika pa siya. Tyson, halika. Halika pa siya. Uy, dumating si Zena, ha? Halika. Anak, ikaw talaga. Sige, magpakabait ka muna. Huwag kang maging sobrang palakaibigan sa bawat aso. Halika nga rito. Halika rito, anak. Nabaliw din si Tyson doon. Ngayon, Tyson din ang pangalan nito. Tama. Papalitan natin ang pangalan, sabi ko sa'yo. Ikaw ang bahala, kuya. Sa swerte na lang. Kung kaya mong sanayin. Nagkataon, laging may bagong asong dumarating sa bukirin, nakapangalan din.
Sinabi ko na ang pangalan niya kasi kamukha niya ang dating naming Tyson, si Diablo. Sinabi ko, gagawin ko bang Diablo ang pangalan niya? O baka ibang pangalan na lang ilagay natin. Bahala na ako sa komento mga kaibigan. Kung alin ang sa tingin niyo mas makatuwiran, yun ang susundin ko. Nakakita na ba siya ng kambing, tupa, o manok? Hindi pa niya nakita, kuya. Ngayon lang niya nakita, ano? Ngayon lang niya nakita. Teka, tingnan ko nga, halika. May sasabihin ba siya sa kanila? Halika nga, Pasyam. Nagulat siya ngayon. Tigil! Tyson. Halika Tyson, halika! Halika, oye, halika! Halika. Aking matapang na lalaki. Salamat at ang iba pa naming mga babae ay magkasundo. Pero si Zay na lang talagang medyo mabagsik, pare. Halika! Halika nak, halika nak, halika nak, halika nak. Iwan mo muna ang mga babae, halika. Halika! Halika! Ipakikilala kita sa mga leon ng hardin. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa kanila. Halika, anak! Ngayon, lalaki kasi siya, mga kaibigan. Dahil bagong dating siya, gusto niyang mag-iwan ng amoy sa lahat ng lugar. Ipinapakita niya ang otoridad at nais niyang makilala ang lugar, kaya lagi siyang nakababa ang ilong. Inamoy niya ang paligid para makilala ang lugar. Tigil! Sa totoo lang, kung dinala ko rin yung isa pang tali, may lalabas din sana natin si Odin. Isa nating ipakilala sila, tingnan natin. Ale! Anong ginagawa ng baby girl ko? Pakakawalan ko na rin si Harley ko, papuntahin ko siya dito. Nasaan ang maganda kong baby girl? Nasaan ang sweet kong baby girl? Anong ginagawa mo? Halika! Halika, baby girl, halika. Tipuling kulit ang King Corso gang. Mga kaibigan, ilagay sa komento kung mas gusto nyo ang Cane Corso, Rottweiler o pareho. Gusto ko pareho. Halika. Halika, magipagkilala ka kay Hector. Take si Hector, ha? Take si Hector. Oo. Nakikita mo ba agad ang pintuan niya? Ipinapakita niya ang kanyang pagiging dominante. Halika, Pasha, halika! May training ba sila sa paglalakad? Oo, tama. Sobrang nasa likod siya naglalakad. Tigil! Huwag nating mataranta si Marla. Halika nga rito. Sandali lang, huwag kang makialam muna. Mag-aaway sila. Ayos lang ang pagkakalagay ng kwelyo niya. Natanggal pala yon. Saan? Ayusin mo. Tyson. Hindi ko maintindihan anong tali ito. Dalawahan at magkahiwalay. Pare, ginagamit niya ang taling ito sa paligsahan. Sanay na siya dito. Marla? Sino ang dumating Marla? Matanda kong klobo. Mashallah sa anak kong babae. Tingnan natin ang gagawin ni Carlos na halatang nababaliw agad. Carlos, sino ang dumating? Halimaw na Carlos. Tingnan mo, hindi siya umaatake sa isang ito. Sa akin, kuya. Si Carlos, nababaliw na ha. Anak ko, magpakabait ka. Siya ang bagong bata sa bakuran. Huwag mag-away. Batiin niyo siya ng maligayang pagdating. Halika! Alex! Lumapit ka. Si Alex ay diretso umaatake mga kaibigan. Punta tayo kay Odin. Tingnan natin. Halika! Halika! Odin, sino ang dumating, anak? Sino ang dumating, prinsipe ko? Aba, ang dali pala niyang makisama. Naguguluhan siya ngayon, naguguluhan. Wala siyang reaksyon sa iba, kaya kampante tayo. Ayoko rin naman na umalma siya, mga kaibigan. Habang mas maamo siya, mas madalas yung makikita ang hayop na yon sa bakuran. Palagi siyang kasama ng iba, nakikisalamuha. Ibig sabihin, prioridad ko ay magkasundo silang lahat. Tignan mo yung mga halimaw, sabay-sabay silang umaatake. Kung ako lang, papakawalan ko na siya ngayon. Pero natatakot ako kay Faisal. Teka, tingnan muna natin ang asno. Alma kaya siya kay Faisal. Halika, anak. Halika, Pasyam, halika, Pasyam, halika, Pasyam. Halika. Halika, anak ko. Kung hindi siya alma rito, pakawalan mo na. Pero siguro naman, hindi niya atakihin si Ares. Halika. Halika, anak, tingnan mo si Faisal. Magpakilala ka sa kanya. Tumalon? Si Karabash mo laro. Tumalon na naman ba siya? Tumalon siya. Ulang Karabash, ulang Karabash. Halika, buti na lang at hindi natin siya pinalaya noon, ano? Oo, kuya. Si Karabas, kuya, hindi talaga mapirmi sa isang lugar. Tumatalon at tumatakas siya, mga kaibigan. Naging sobrang pilyo si Karabas. Laging magkasama sina Karabas at Dede sa bakuran, parehong nag-aangking leader at walang pakialam sa iba. Kaya hindi nila pinapapasok ang ibang lalaking aso. Sige mga anak, kalma lang, halika.
Atakin gaya nila si Karabash agad. Hindi ko alam. Hindi mo rin mahulaan, ano? Kadalasan kapag may tumatahol na aso, ganun din siya. Oo. Madalas, sinasagot niya rin sila. Oo. Pero ngayon, alam mo yon, ganun. Kakauwi lang niya kasi. Oo, kakadating lang niya. Kakadating lang niya. Sabi, kailangan pa niyang mag-adjust dito. Kilalanin ang lugar, tanggapin ito, at ipakita ang pamumuno. Hindi hoy-hoy, Zeyna. Makpakatin na ba? Maboksik talaga si Zeyna. Halika dito. Ikaw naman ang kumuha kay Tyson na yun. Baka mas maging kumpiyansa siya kung ikaw ang may hawak. Halika, silipin natin si Karabas, ang ingay ng mga aso. Halika, Tyson. Tyson, halika pa siya. Kung pakakawalan natin siya ng ganito, makalibot man lang siya ng kalahating oras. Masasanay talaga siya rito. Kung hindi, mga kaibigan. Sa video na ito, pag umabot ng 6,000 likes, palalayain ko siya sa bakuran. Kapag naka-6,000 likes tayo, palalayain natin siya. Palalayain lang natin, tapos panuulin natin kung anong mangyayari. Tingnan natin kung anong gagawin niya, kung anong mangyayari. Kasi ngayon, hindi natin maiwasan na nililimitahan natin ang kalayaan niya. Hindi pa niya gamay ang teritoryo, kaya subukan natin siyang palayain muna. Kung ako ang kukuha sa babae, atakahin ba niya ako? Teka, hayaan mo muna akong ilayo si Karabash doon sandali. Siguro hindi naman siya ate, kuya. Teka, ilalayo ko muna si Karabash. Kukunin ko na ba ngayon? Kunin mo, kuya, kunin mo. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sigurado ako. Ayokong makakata. Walang problema, ako na maglalagay ng tali niya kung gusto mo. Hindi, masasanay din ako. Sige. Tingnan mo, baka kumagat ha. Hindi siya kakagat. Tingnan mo kasi, sumusugod siya. Medyo sira ulo rin itong babaeng aso na to. Ngayon, hilahin mo siya ng kaunti patras. Sige. Huwag mo siyang matrigger dyan. Halika. Atakehin ba sila ng babae? Pwedeng atakin ng babae ang kapwa babae. Uya. Aba, Pwede. mas nakikialam pa si Caroline. Ha? Sana hindi maging problema. Pakiusap, huwag naman sana. Siguraduhin mong walang mangyaring masama kay Caroline. Bata pa siya, halika anak. Halika anak, huwag kang matakot, halika. Hindi ako estranggero. Sandali lang anak. Anong ginagawa ng mahal ko? Susugurin ako ng walang hiya. Alam mo ba, susugod siya sa akin ha? Teka, sanayin ko muna siya sa akin. Anak! Kapag sumugod ka bigla, alam mo na, magtatagal tayo sa loob ng kulungan. Naipit tayo sa loob ng kulungan. Anak ko ang babae. Naku, parating na naman si Karabas. Ikaw, hilahin mo ang lalaki, palating na si Karabas. Sige. Huwag gayang hawakan siya ni Karabas. Susugurin ako ng babaeng ito kapag tumalikod ako. Oy anak, kapag sinugod mo ako, dito tayo magwa-wrestling, alam mo yon? Sandali lang kuya. Uy anak kong babae, anong ginagawa mo? Ayos ba? Huwag kang susugod sa akin. Halika rito. Halika rito. Delikado ang posisyon ko ngayon. Kinabahan na lahat o parating na si Karabas. Anak, tingnan mo, kapag inatake mo ako. Ilalagay ko ba sa kotse? Sandali lang, huwag mo munang ilagay. Hayaan mo makalabas muna ako dyan. Yung walang hiya na si Deja, inaaway na naman ako. Karabas, anak, lumayo ka, pakiusap. Ibigay mo siya sa akin. Sige. Kunin mo ang babae pero huwag mong hayayang makawala ang iba. Sige kuya. Kunin. Mag-ingat ka, hihilahin ko sila dito. Sige. Halika anak, halika anak. Halika anak, nakikita mo ba si Deja? Nandun siya sa kulungan talaga. Inatake niya ako pero hindi naman ako natakot. Ngayon, kapag inatake niya ako, siya na ang mapapahamak sa pagkakataong ito. Halika. Sige, tingnan mo. Daan-daan niyang inilabas yon. Si Deja, sobrang ganda talaga niya. Napakataas ng kalidad niya. Talagang perpektong anak. Kailangan lang niya ng kaunting panahon para masanay sa akin. Pero masasanay din siya. Halika anak. Halika anak, halika anak, halika anak. Teka, mag-ingat ka diyan sa babae. Zeyna! Teka. Maglakad tayo papunta ron, diretso lang. Dahan-dahan mo lang dalhin. Shh, Zeyna, huwag kang sumugod. Zeyna, halika. Sumusugot si Zeyna, kuya. Teka. Halika. Tingnan mo, paghiwa-iwalayin natin ang mga to para hindi sila magpalakas ng loob sa isa't isa. Hoy! Zeyna, umalis ka! Huwag kang mag-inarte. Magpakatino ka nga. Kumusta ang unang reaksyon niya, okay ba? Ayos kuya. Hindi siya sumugod, tingnan mo. Hindi siya sumugod. Pero walang kasiguraduhan. Baka bigla siyang sumugod. Kuya, sobrang shock pa sila ngayon.
Pareho silang hindi pa maintindihan ang nangyayari ngayon. Kung pakakawalan natin sila sa may kalsada, tatakbo kaya sila? Hindi sila tatakbo. Sandali lang, teka. Hindi sila tatakbo. Ngayon, hindi tayo naglalakad sa mga aso. Tayo ang nilalakad ng mga aso ayon sa gusto nila. Halika! Grabe, pareho silang magaganda. Nabuo na natin ang Cane Corso Gang. Pero kung ang Rottweiler Gang din sana, kung lahat sila magkasundo, papakawalan ko rin sila. Pero kapag pinalaya mo ang mga Rottweiler ng sabay-sabay, parang gusto nilang magpatayan. Sobrang agresibo nila. Ina-attack ba niya yung lalaking aso? Ito ba? Oo. Hindi siya umaatake sa lalaki. Na yun ang dahilan kung bakit ko ito tinatanong. Masasanay tayo at ang aso sa isa't isa mga kaibigan. Kailangan natin siyang maintindihan. Ano ang dapat nating bantayan? Ano ang dapat nating gawin? Halimbawa, inatake niya ako. Nakita nyo? Sandali, huwag magsiksikan. Tingnan natin. Teka! Ngayon, tingnan mo. Sa labas ng hardin, may training area tayo, di ba? Teka, nagawa na natin yun, di ba? Pakawalan na lang natin silang dalawa doon. Pero ikaw muna ang maghintay. Sige. Kasi baka sukurin ka ni Tyson. Sige. Ako na ang magdadala nito. Hindi ko ba isasama si Tyson? Ikaw si Tyson. Para hindi sila mag-away. Sandali, pigilan mo muna siya ng kaunti. Sige. Hindi, nasa akin si Tyson. Sandali lang. Sige. Tyson versus Tyson. Sino ang panalo? Sino ang mananalo? Tyson versus Tyson. Mga anggaso ng baboy, ha? Si Tyson, mga kaibigan, sobrang nainis siya para alam nyo lang. Teka anak. Sandali. Tyson, paano tayo dadaan, boss? Mali pala, ang lagay ng pinto. Halika, hindi pwede, ikaw na lang kumuha. Kaya mo bang dalhin pareho? Ako na ang magdadala. Sige, nagtitiwala ako sa iyo na kaya mo dalhin pareho. Kung hindi, hindi tayo makakadaan kay Tyson. Sandali lang, boss. Nababaliw na si Tyson, mga kaibigan. Tagat! Tyson, hey. Sige, ikaw naman. Lipat ka sa likod. Sige, halika. Ikaw na ang lumipat. Hawakan ko si Tyson. Natasha, lumabas ka dyan. Dahan-dahan. Dahan-dahan nang, halika. Ikaw, pumunta ka sa kanto na yon. Sige, pumasok ka dun. Pumasok ka dun. Ipasok muna sila dun. Nagwala na si Tyson, tol. Astig talaga, tingnan mo. Tyson, pati kadena mo, umaabot na dito. Sandali lang, anak. Saglit lang. Pasok mo sila. Sige. Ikaw ang magpasok sa kanila. Halika. Pakawalan mo sila dun. Sandali, anak. Huwag ka munang lumapit. Sige, pakawalan mo na sila. Ngayon, tingnan natin. Hayaan mo silang maglakad-lakad dito. Sanayin ko siya sa akin. Pero pag inatake ako ng babae, pati lalaki, sasali pa. Alam mo yun? Ibig sabihin. Sa palagay ko, di na problema yan. Hindi, tinititigan niya talaga ako sa mata. Grabe siya. Alam mo ba, ang tapang talaga ng babaeng to. Binabantayan niya ako ngayon. Tatalon ba sila mula dito? Hindi siya tatalon mula rito. Dito na lang siya manatili, hindi ba? Pwede naman, kuya. Hindi ba maganda dito para sa kanilang dalawa? Oo, maganda. Yan, matibay ba ang bahaging yon? Tingnan mo, matibay ba yan? Ako ang gumawa, espesyal ang pagkakagawa ko, matibay ba? Bakit mo tinitingnan ng itsura? Ganyan talaga dyan kasi hindi pantay ang lugar. Sige, kuya. Tinanong niya kung matibay ba. Tingnan natin, siguro naman matibay yan. Alam po kasi na may ugali silang hampasin sa lupa habang tumatalon. Kaya ganun. O sige, hampasin niya ito. Oo, tama. Walang mangyayari dito. Matibay, matibay. Ibig sabihin, mula sa ilalim siya tatama, hindi sa ibabaw. Dahil hinawakan natin mula sa ibabaw. Halika anak! Kailangan ko talagang lambingin itong babaeng aso. Daja! Deja. Deja. Daja, deja, gaja. Halika! Deja, halika. Bagay na bagay talaga sa kanila ang lugar na ito, lalo na ang harapan. Alam mo, magaling ako sa welding, pero hindi ko talaga masyadong kaya itong kahoy, gets mo? Kung ito ang gagawin ko, maayos ko sana itong magagawa. Halika, anak. Halika! Halika, lambingin kita, halika. Halika, anak. Halika, anak. Sandali lang. Tyson, halika. Tyson, halika. Tyson, halika. Tyson, halika, anak. Tyson, halika, anak. Kung approachin ko siya, hindi naman siya magagalit, di ba? Hindi. Anong ginagawa ng gwapo kong anak? Grabe. Masyala sa anak kung parang leon. Kuya, napakaganda niyang anak. Grabe talaga. Talagang kamanga-manga, parang si Diablo talaga. Diyos ko, ilayo mo siya sa masama, seryoso. Sobrang nagustuhan ko mga kaibigan. Huwag kalimutang sabihan ng masala ang mga anak. Masanay din tayo sa babaeng aso na yan. Medyo ilang ako sa babaeng aso na yun. Pero siguro mga 1 o 2 araw lang, magiging ayos din yun.
Oo, mga 1 o 2 araw lang. Ngayon, nakikita ka niya at ikaw ang nagtitrigger sa kanya. Alam mo ba yun? Dahil nandito ako, mas lalo pa. Oo, kumukuha siya ng kumpiyansa mula sa'yo. Hayop talaga. Tama. Masasanay siya sa akin. Tingnan na natin dito, subukan natin kung mababasag nila. Mas matibay ito kaysa doon, di ba? Ayos lang. Tingnan ko nga, kuya. Matibay, maganda. Nagbibiro ka lang ba o totoo ang sinasabi mo? Okay dito, pero mahina yung kabila, kuya. Paano mahina? Medyo mahina. Kuya, tumatalon sila at tinatamaan ng lugar kung saan sila karaniwang nakalagay. Maaring may problema sa kabila, pero dito matibay. Sa palagay ko, dito sa pinto mangyayari, hindi doon. Iniisip ko na dito mangyayari. Medyo mangyayari nga. Pero hindi pa tapos to. Hindi ko pa natapos yun, kaya matatapos pa lang to. Palalakasin natin to. Kung hindi pwede, gagawin natin sa bakal. Maganda dito, kuya. Maganda dito at ang laki pa ng lugar. Oo. Maglalagay tayo ng kubo, gagawa tayo ng lilim, tapos na, ayos na ang lahat. Oo, Ngayon, tingnan mo, aalis kami, ikaw manatili ka dito. sige. Ayos pa! Sige. Magdadala ako ng Tyson mula sa labas. Sige. Tingnan natin kung maglalakas loob silang dalawa na atakihin si Tyson dito. Subukan natin. Sige. Wala naman siyang pinansin na kahit sino dun sa may hawla. Sige. Subukan natin. Tyson, bakit ka nagalit ng ganyan, anak? Ang kabang ng anak ko. Hindi pwede. Sa likod ako dadaan. Ayos. Tara, daling natin si Tyson sa likod. Galit na galit siya sa aso, mga kaibigan. Malaki ang posibilidad na atake siya. Noong nakaraan, naikwento ko na si Karabas. Habang kumakain, si Karabas nasira ulo ang umatake sa kanya. Noong oras na yun, si Tyson, minsan tinamaan si Karabas dito at doon. Kapag galit siya, sobrang bagsik niyang aso. Ibig sabihin, isa siya sa mga anak ko dito sa bakuran na talagang malakas. Malakas, atletiko, at matindi ang puwersa ng pangga niya. Siyempre, ayaw namin mag-away sila, kaya minsan hindi namin sila dinadala sa gubat. Para sa akin, siya ang unang anak na pwede kong isama kung may panganib mula sa mababangis na hayop. Dahil napakaliks niya. Hindi rin siya madaling mapagod. Matangkad, matipuno, at sa awa ng Diyos, napakagandang anak. Halika marito ngayon. Halika Tyson, tingnan mo, nandito sila anak. Halika, tingnan mo kung gaano kagalit si Tyson. Oh, kita mo na ba ngayon? Oh. Hindi talaga nagustuhan ni Tyson. Tyson versus Tyson. Kung asarin ko siya, may reaksyon kaya siya. Kuya, sa tingin ko, hindi niya masyadong papansinin. May training ba siya? Naturuan ba siya? Kuya, diretsahan ko na lang sasabihin. Max yun siya, kuya. Ibig sabihin, basta't hindi siya nasasaktan, wala siyang planong manakit ng iba. Normal lang yan, alam mo, Tyson. Na-exceeded din si Tyson. Mga leon kayo, ang gagaling nyo. Grabe, ang gagaling nyo. Tyson. Anong ginagawa ng anak ko? Normal lang yan, kakarating lang niya. Pero sa 2 araw, hindi nyo na siya makikilala. Kapag nasanay na siya sa lugar, tingnan mo na lang. Kanon din si Odin. Oo. Kinuha namin ng aso. Napakagandang anak. Oo. Maganda ang ugali niya nung una. Pero pagdating dito, inaaway niya kahit sino, tuta o babaeng aso. Kaya naging malaking problema sa akin si Odin at hindi ko siya mailakad ng maayos. Huwag kang magduda sa sarili mo. Pero, sinasabi ko ito base sa 4 na taong karanasan ko. Mag-ingat ka sa mga aso, lalong na kay Tyson at sa mga lalaking aso. Ako, nagtitiwala ako kay Tyson na hindi niya ako atakihin. Sana hindi siya umatake. Kapag ang babae ang umatake sa akin, matitrigger din ng isa pa at atakihin din ako. Tama? Sige, kaya ko ang isa, pero hindi ko matitiyak ang dalawa. Abutin din tayo ng ilang araw para masanay sa babae. Medyo masungit ang babae. Medyo takot pa rin yung babae ngayon. Mas nakakatakot kapag natatakot na hayop ang umatake. Oo. Kasi umatake siya dahil natatakot siya. Dahil sa takot niya. Kaya naman, kakagating ka niya. Kailangan muna niya akong makasanayan. Ngayon, nandito ang amo niya. Kaya nagkakaroon siya ng kumpiyansa. Masasanay din siya. Sa totoo lang, kung dito lang sila titira, maganda talaga dito. Maganda. O kaya, alam mo yun, lagyan sila ng kadena. Pero magugulo lang sila at magkakabuhol-buhol. Maganda at maluwag ang lugar, kuya. Kung ginawa ko lang ito sa gilid, ang ganda sana. Dito ko sana itutusok ang bakal, tapos ihinang ko. Oo. Doon ko rin sana ihinang mula sa ibaba. Oo. Mas maganda sana kung ginawa ko ito mula sa gilid. Pwede na rin naman ito, pero yung pinto ang problema. Hindi ko nagawa nang maayos yung pinto. Kung maglalagay ka ng 1 o 2 brace dito. Pwede, makakatulong yon para hindi siya mag-bend tulad ng sabi mo sa gitna o patayo, kaya siya nagbe-bend. At saka ngayon, hindi na ito matatanggal.
Oo. Huwag ka na mag-alala tungkol dyan. Bakit ganito? Hindi ko pa ito tinali. Hinawak ko to tapos iniwan ko na, gets mo? Tingnan mo, walang laman, hindi nakakabit sa ilalim o kung saan man. Oo, kuya. Gumagawa rin siya niyan. Tyson, anak, iwasan mong makipag-away. Bahagi na rin sila ng bakurang ito mula ngayon. Leon ko. Lagi kong sinasabi sa kanila, anak, bahagi rin siya ng bakuran. Huwag kayong mag-away. Mali ba ako? Tama, hindi na kailangan. Hayaan mo silang masanay sa isa't isa. Isipin mo, nasanay na ito, nasanay na yon. Dinala mo pa sila sa gubat at dagat. Ibig sabihin, magiging kamanga-mga yun, gets mo? Si Tyson ko talaga. Kita mo, bumalik siya sa akin, kita mo? Huwag ka nang bumalik kay Papa ha. Tyson na malikot. Hindi niya sinasadya, nadadala lang ng emosyon. Halika. Sige na, hindi, halika. Halika, Tyson. Ngayon, kunin natin si Tyson pabalik. Iwan na lang natin sila, tingnan natin kung tatakbo sila. Lalagyan natin ng tubig, makulimlim ang panahon. Kuya, salamat at malamig ngayon. Diyos ko, sana umulan ng maayos para lumamig ang lupa. Tingnan mo, sobrang dilaw na. Maganda dito tuwing taglamig, tagsibol at taglagas. Pero tuwing taginit, tuyot. Sobrang dilaw ang itsura, hindi ko gusto. Sana may tubig. Halika na, subukan natin kunin ulit si Tyson. Puntaan natin sila. Gustong-gusto ko ang mga bago nilang alaga. At gusto ko ring marinig opinion ninyo tungkol sa kanila sa comments. Nagustuhan nyo ba? Gusto nyo bang Diablo ang pangalan ng lalaki? O gusto nyo bang ibang pangalan ang ilagay natin? Dahil Tyson na siya, papalitan talaga natin. Hindi pwedeng dalawang Tyson. Bukas ako sa inyong mga komento, mga kaibigan. Tyson, baba, ang tapang mo. Baka nagalit siya dahil Tyson pangalan niya. Anong tingin niyo? Nagagalit pa siya dahil Tyson ang pangalan niya. Pasawain na, Tyson. Teka lang. Anak ko ang babae. Kung mahaplos ko lang siya, ang saya sana, alam mo. Anak ko ang babae, halika. Anak ko ang babae, halika. Halika, halika, halika. Sa totoo lang, ang ganda talaga dito para sa kanila, di ba? Maluwag na maluwag para sa kanilang dalawa. Ayusin, kung na lang dito mga kaibigan, para dito na lang sila manatili. Gagawin ko sa ng training area ito, pero dito na lang sila magpalipas oras. Sandali, Nora. Pasaway ka, anak. Kailangan ko siyang yakapin at lambingin. Yayakapin ko siya para gumaan ang loob ko. Sandali lang, titingnan ko muna, baka tumakas sila sa labas. Wala. Deja, halika. Halika dito, anak. Halika, halika. Halika dito. Deja, huwag. Halika dito. Mauzi sa? Teka lang, makikipagkilala muna siya. Halika na, Deja. Paano kung bigla kong ilapit ang kamay ko? Sige. Pero sa isang banda, delikado rin ang paghaplos sa aso mga kaibigan. Hindi mo dapat lampasan ang mga hangganan niya. Ganito isipin ninyo, naglalakad ka sa kalsada, biglang may humawak sa batok mo. Anong gagawin mo? Tama, kuya. Hanon din ang prinsipyo sa aso. Dahan-dahan lang, kilalanin mo siya pero wag lampasan ang hangganan niya. Di ba, Tyson ko? Desha? Yung anak ko. Halika. Alam mo ba? Halika. Ang pinakamagandang katangian ng mga rot ay ang labis nilang katapatan at pagiging malapit sa iisang amo. Maganda ang training nila, parang totoong bata na, pero matitigas at dominant sila. Alam mo ba ang original na layunin nila? Ginagamit sila sa pagpapastol ng hayop. Tama. Binawa talaga sila para sa pagpapastol ng mga hayop. Tama, kuya. Dana, tupa, kung ano-ano pa. Ang tunay na dahilan kung bakit sila pinalaki ay para magpastol ng hayop at maging bantay, mga kaibigan. Halika. Magaling ang anak kong babae. Sandali, nakita mo ba? Naramdaman mo yung tingin niya, hindi ba? Ani. Ramdam mo yung tingin niya, ibig sabihin binabantayan niya ako. Oo nga. Ngayon, ipapakita at ipakikilala ko sa inyo ang mga bagong dating nating alaga, mga kaibigan. Simula ngayon, kasama na natin sila. Sana maging masaya at payapa sila dito. Sana nga. Lagi mong pinapanood sa video. Sana nga. Sana'y pagkaluban tayo ng Diyos ng magagandang supling mula sa mga ito. Nangganak na raw siya dati at ngayon ay 2 buwan at kalahati na ang mga anak niya. Oh, 2 buwan at kalahati nga. May litrato ka ba ng mga anak niya? May mga litrato ako ng mga tuta niya. Isa na lang ang natira sa akin na yun. Sige. Isa na lang ang babae ang natira. Pareho nilang anak, hindi ba? Oo, pareho nila. Gawin mo yun, ipadala sa akin, isasama ko sa video para makita ng tao ang mga tuta nila. Ayos? Sige, kuya. Anak kong babae. Tyson, tatay, magiging tatay ka ulit ba aking leon? Mapalad kayo. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.